Okay, good morning guys. So nagparga muna tayo dito sa Shell. So today be-break in natin ang ating motor papuntang La Union. Wow, ang layo. Good luck sa aking likod. Wish ko lang umaraw mamaya para tuyo tayo agad. Narurod na kagad itong kasama natin eh. Sarap men. Sarap gamitin ng CRB. So yun nga pala guys, ang gamit natin CRB. Sorry CBR 650R. Sorry ba yan? Motor mo ba yan sir? Nilera mo lang yata yan. Usapan kasi La Union. Tapos nag-back out to. Sabi ko tutuloy ako kahit sa Tagaytay na lang. Tapos biglang nag-message, tuloy na daw kami. Tapos ngayon, hindi ko pa naman dinala yung kapote ko. Tingnan mo naman ang panahon. Pero sana doon maaraw. Time check, 6:30. Umalis kami doon 6 sa bahay. Tapos wala akong auto sweep. Doon ako magpapakabit. Sa bahan nga pala kami pumunta ng La Union. Kasi nga, every mahal na araw, lagi kami nag-out of town. Kaming mga kababata ko tsaka tong family tsaka family friend. So yun, nagaganon kami para lang, get together. Tapos yun, inuman, syempre kainan. Nagsasawa na sila sa Bataan. So maghahanap kami ng yung mga bahay na pwedeng tuluyan na kasya yung buong pamilya. Tapos pwede magluto, ganun. Pero yung pupuntahan namin, na-search na namin sa sa marketplace. Hopefully maganda. Siyempre mas maganda beachfront. Kasi nung dati, sa Bataan kami palagi. Sa Morong, beachfront yun. So masaya dun. Masarap mag-swimming, yun, chill lang, inom lang. Tapos ihaw-ihaw lang, di ba? So drive natin sandaan lang. Mamaya tayo mag-throttle therapy. Pag medyo maluwag-luwag na. Dahil pa sakyan. Tsaka dito sa etong tulay na to, bawat may bako eh. Ganda rin pala ang tunog ng Dominar. Ayun. So ang gamit lang natin dyan yung SE project na Shopee lang. Tapos slip on lang. Pero okay di ba? Dinig mo. Stick din Ito papapalitan natin. Napakabait ng tunog, di ba? Oh. Bait eh. Pero papapalitan na rin natin ito soon after natin ma-break in. Tapos ipapa-change oil natin. Tapos ayun, papapalitan na natin. Para safe din tayo pag nagda-drive. Kasi iba yung dinig mo agad na may darating na motor kaysa yung tahimik, di ba? Minsan pasulpot-sulpot pa tayo, di ba? Ganda yung aware din sila. Para yung mga natutulog sa drive. para yung mga natutulog habang nagda-drive, magising, lol. Mahilig tayo mag-lol, no? Lol. So approaching, saan ba ito? Napakalayo pa natin, sir. So good luck sa tuhod, sa balakang, sa likod, sa kamay. So tatry natin yung 10 tank. Try natin kung hanggang saan siya. So from Shell Bukawi. Shell Balagtas yata yun. Balagtas. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin. So ang natin, ang gas natin 840. Tsaka Shell Shell siya 73 per liter. Usually uni oil talaga ako. So sa uni oil nasa 63, 64, 63 ganun. Kasi may points pa dun. Woohoo! Woohoo! Puto nakatuloy sa diin, di makalaya ang sarili, inadaya. Kaya lalasing-lasing, hindi pala kaya nang di ka kasama.
Mas masaya sana nasaktan na nararamdaman. Mali. Nararamdaman, pero sa totoo pala sa'yo ko lang ito naramdaman. Isa pa. Grabe yun. Tatry pa natin mamaya ng medyo mahaba-haba. Medyo pa-curve na kasi. Grabe, ang sarap dito, ang luwag. Woohoo! Dati pangarap ko lang magkamotor. Tapos binigyan ako ni Lord. Wow. Life is good. So yun, nasaan na ba tayo? Paklight pa lang pala to eh. So chill drive lang. Kita! Isa pa! Ang sarap din! Woo! Grabe yun. I cannot explain it. Ganyan naman talaga, di ba? Pag nagmamotor ka, ang sarap sa pakiramdam na hindi mo ma-explain kung bakit masarap. Di ba? So, throttle therapy tawag daw doon. Aray ko, sakit na sa puwet. Pero grabe, sarap talin nito, men. Promise. Okay, time check 7:40. So mag-exit tayo ng Rosario. Rosario daw kami. Hindi na kailangan to ng ano, ng Waze kasi diretso lang naman. Gusto ko yun. Nakapunin kita. Grabe, sarap nun ha. Kasi wala na akong malamig na music. Long drive eh. Siyempre, iba-iba yung posisyon mo niya kung nasa sasakyan ka, di ba? Eh pag nasa motor, paano posisyon mo? Ganyan. Eto na. Ay, salamat. Tarlac. Woo! 2 hours din almost ha. Pero hindi, minto kami. Tara! Hindi mo ko sinamahan, loko ka. Papa-install tayo. Yun! Walang taon. Sarap! Yes! Yan. Okay, done na tayo. Nakabit na yung ano, na-install na. Kaso ang problema, hindi pinantay ni ate.
Masyadong mababa tuloy. But let's see. So may auto sweep na tayo. Meron na tayong easy trip. Yes! Kailangan na lang natin muffler. Yo! Ito na. Rosario na yata. Ang gamit pala natin sa ating gear, Ixon. Yan. So, ang gusto ko dito sa Ixon na to, yung merong pad sa dibdib, sa elbow, sa likod. O, di ba? Talagang mabigat pero you feel safe. So, sa naman, sa gloves naman, 5. Yun. Ipon tayo, bili tayo bago. Kasi pudpud na siya eh. Ito yung natin, pamasok. Tapos sa sapatos, OG gamit nating shoes. Yeah. Yung high cut syempre. Tapos for sure nakita nyo na tong style na to. Hindi naman bago to. Actually lumang style na nga siya eh. Tapos sa pants naman, ordinaryong pantalon lang. Mahal kasi, pero yung style niya parang parang yung mga pang motor, motorcycle na pwedeng lagyan ng pad. So lang to, H&M. Helmet natin, ka-bird. Yan. Kasi yun, gamit natin Insta360 X3, tapos sa mic, Boya. Sana malinaw nga yung sana hindi ganong mahangin yung tama sa mic. Yan. Tapos pa ba? Ayun, nagpalit tayo ng visor. Pa rin? From SEC yan. So yun, ito pinakagusto ko talaga. Jacket. Lakas maka lakas maka read eh. Lol. Mahirap pag magastos magka-motor, no? Kaya sa mga iba dyan, naintindihan ko kung bakit laging wala kang pera dahil inuuna mo ang motor. Kaya ngayon napakadaming vlogger, di ba? Sobrang daming vlogger, hindi mo na alam kung sino follow mo eh. So, yeah, kaya kung mapapansin nyo, yung content natin, hindi lang naman siya about sa travel. Kumbaga, we try to share more valuable content, especially yung how to understand women, di ba? How to be a leader in the relationship, how to be... Meron tayong alam na konti para i-share sa inyo na kung ano yung mga pwede nating gawin sa how to understand them or yung nature ng babae. Kasi napaka-importante na alam mo yung nature ng babae. So para hindi ka mawala or hindi ka, alam mo yun, ma-frustrate sa relationship mo, then you should follow my channel para panoorin mo yung mga video ko lang. Ngayon, kung di mo trip, okay lang. Gutom na ako. Kasi masarap din pagkwentuhan yung yung mga ganung bagay. Very personal, di ba? So, yan. Number 1 na natutunan ko dyan, kailangan may boundaries ka. Di ba? If you really want to lead a relationship, or kung gusto mong maging leader sa relationship nyo, may boundaries ka. Di ba? Ano yung boundaries na yun? Kung siya may preference sa pagpili ng lalaki, let's say, gusto niya na matangkad, mayaman, or alam mo yun, on the age of 35 dapat may kotse, may bahay na. So that's her preference. Kumbaga, inaano natin yun, nire-respect natin yun, nire-respeto natin yun bilang mga lalaki. Kasi bata pa lang tayo, sinasabi ng magulang natin, pag sumikap ka, kasi ikaw ang bubuhay sa pamilya mo. Sa babae naman, dapat marunong kang maggawain bahay. Kasi ikaw ang alagaan mo yung pamilya mo, mga anak mo, at lalo-lalo yung asawa mo. Diba sabi nga nila, ang puso daw ng lalaki is nasa stomach. So dapat magaling siya magluto or masarap siya magluto. Nowadays, most of women are not really into that. Or hindi talaga sila marunong magluto. Traditional natin ginagawa, nawawala. Pero, yun ang ginaganda pa rin. Nawawala siya in a way na because napapadali ang buhay. Pero, yun na dun pa rin ang hanapin natin because we are hardwired, diba? Especially with women, they are hardwired to find a man na kaya silang buhayin, and it's normal.
ano yun eh, since the beginning of time, ganoon naman talaga ang mga babae, di ba? Naghahanap sila ng kaya silang iprotektahan, kaya mag-provide ng pagkain. Kasi nung wala pang society, kung mga tribe pa lang, ano ginagawa ng mga babae? Yung mga babae, nag-iipon-ipon, tapos yung mga asawa nila aalis, pupunta ng iba't ibang lugar para maghanap ng pagkain. Diba? Tapos pagdating sa bahay, sila ang bahala. Pero pagdating sa mga pagkain na ipro-provide, lalaki ang bahala. So, hindi nawawala yun sa atin. Kaya yung mga ganung bagay, naka-hardwired sa atin. Sa lalaki, kailangan natin magsumika para may provide. Kasi ikaw bilang lalaki, ano mapipil mo kung babae nagpo-provide sa'yo ng lahat? Diba? So, diba, parang, let's be honest, parang diba? Nakakababa ng tingin sa sarili, diba? Or kahit na sabihin mo full confident ka or completely confident ka sa sarili mo na okay lang yun, hindi mo maiwasan yung isipin na ibang tao, diba? Huwag na tayo mag-hipokrito. Laging importante yung sasabihin ng ibang tao. Kasi pag nasa realidad ka na, dun mo makikita, ganito pala. Kagaya ng pag-aasawa or kagaya ng pakikipagrelasyon. Diba? So, hindi pala ganito kadali ang pakikipagrelasyon. So, napapanood ko sa movie, ganun-ganun lang pala. Yung parang kikilig ka lang, love na love niyo isa't isa. Pero pag yun sa realidad na, hindi pala. Most of the time, magka-clash kayo. Kasi, yun nga, lagi merong isang gusto maging leader. Pero kung meron man dapat maging leader, kung una pa lang ng relationship nyo, dapat lalaki ang maglilid ng relationship. Hindi pwedeng babae. Why? Siyempre, sabihin mo naman, grabe ka naman, dapat 50-50. Hindi pwede maging 50-50. Ang lalaki, kayang bumuntis ng 10 sa isang araw. Pero ang babae, kaya nila magdala ng isang bata sa loob ng 9 na buwan. It will never be equal. Diba? And it will never be the same na babae at lalaki. There are things na kayang gawin ng babae, yes. Sige, isipin mo, kung babae nagdadala ng relationship, tapos, tinanong mo siya, ano gusto mong kainin? Hindi niya alam. So, how can you make sure na she is suitable, diba? To lead the relationship? Hindi, diba? Ikaw yun. Dapat, dahil ikaw, karamihan ng lalaki, logic mag-isip. We can be emotional, but we shouldn't be. Because most of emotional men are nasaan? Usually, nakakasakit or nasa kulungan, diba? Yung karamihan na may krimen na nagawa. Hindi ko nilalahat ng nasa kulungan or emotional. Kasi siyempre, may ibang case yan. Kaya, we cannot be emotional. We can show emotions, but we can never be emotional. Alright? Kasi, ikaw ang maglilid ng relationship eh. Ito, bigyan tayo ng good example. For example, nasa malulubog ang barko. Ano gusto mong kapitan? Babae o lalaki? Ikaw, isipin mo, yung kapatid mo, nanay mo, nakita mo na ba silang mag-overreact? Nung may nabalitaan na ganito, may nabalitaan na ganyan. Di ba nakita mo kung paano? Kung para sa lalaki, hindi tayo pwede mag-panic. Di ba? And, being a leader, you should be calm. If you want to be a leader in a relationship, make sure na may leverage ka sa relationship. Well, there are always exceptions to the rule. Pero, you cannot change the fact that majority of men should be the leader of the relationship. That's hardwired to us. So, kaya ng lalaki, we prefer younger women. Ang mga babae, they prefer older men. Haba pa pala nito. Wait lang ha. Patayin muna natin. Okay, time check 8:48. Sana malapit na tayo. Kaso mukhang malayo pa.
42 more kilometers. Lapit na to. Yeah, konti na lang. Makakaihi na tayo. Grabe, sarap ang luwag oh. Okay, time check. Exactly 10 a.m. Lapit na to mga sir, mga ma'am. Tinanahan na naman tayo ulit. Talagang minsan pagbaba mo ng motor, pahinga ka konti. Tapos ano ka ulit, sampa ka ulit. Sarap na sa uli sa pakiramdam eh. Yan, ito na rin kami finally. May titignan lang kami dyan. Check-in kayo? Ha? Check-in kayo? Hindi, titignan muna namin. Ha? Titignan muna namin. Ay, para mag-inquire. I-inquire lang. Kain tayo dun sa may ano, sa may Kahunas ba yun? At pala dun tayo huminto sa Kahunas. Sa Kahunas. Dito, sa may bandaran. Tara, check muna natin. So, nataran ba tayo ng 1 bar from Shell. Bukawi yata yun, magdalagas. Full tank, so meron tayo 1 bar. So, magpupot muna kami ng place. Yan, finally we reached the San Juan, La Union. Wow, English. Ganda oh. Nawala yung gutom ko. Biyahe namin from 6 a.m. to 10:34 a.m. Yeah baby. So breakfast right. Talagang gutom. Ganda ng alon, ganda ng tao. Sarap. So pahinga kami dito, konting kain. Tapos maya uwi na rin. Tapos nagtanong na rin kami nung rooms. So maabot ng pwede na 10, 5, 9 person. So add na lang kami. Ganda. Dame sang, hindi yung nakilala oh. Sarap. So mukhang may nanalo na. Ito na ang ating pipiliing lugar. Kasangalan dito, grabe. Oh shoot man, ganda. Wow, pwede. Dito na tayo. Huwag tayo maghanap ng iba pang lugar. Oh, saan ka pa? Diba? Tahimik, lakas ng alon. Wow. Yan, ganda diba? Pwede ha. Ngayon ko lang ito natundun lugar na to. Oh. Welcome to Tiplex. Eto na naman po kami. Yahoo! Yeah baby. Reduce speed. Na tayo mag-sounds. Bomba tayo konti. Para hindi yan tukid. Woo! Ganda ng bundok oh. Alright, wow, ganda ng sinag ng araw dun oh. So, dahil malamig dito, sana hindi umulan. SLX na yata ito. O tama, SLX na ito. So ayun guys, gabi na. Inabot tayo from 6 a.m. Grabe, inabot na tayo ng gabi.
So magka-12 hours na tayo nasa labas. So ayan, thank you for watching guys. Thank you so much and I'll see you guys next time. Please don't forget to subscribe on my channel, okay? And I'll see you guys soon. Bye-bye.